Pinalagan din ni Senador Bato de la Rosa at ng mga kasama niya sa mayorya ang resolusyong nilagdaan ng 5 minority senator na humikayat sa kanyang sumuko. Sabi ni de la Rosa, huwag silang masyadong atat na siya'y makulong. Nakatutok si Mav Gonzalez. Masakit daw para kay Senador Bato de la Rosa na may mga kasamahan siya sa Senado na sila pang nananawagan sa kanyang sumuko na. Malungkot. Kasama natin yan eh. Matagal kami kasama sa Senado. Ganun-ganun na lang tayo na parang umalis ka dito. Hindi ka na, hindi ka namin kailangan, sumurinder ka. 5 senador ang naghain ng proposed Senate Resolution 395 na humihikayat kay De La Rosa na kusa ng sumuko sa tamang otoridad at humanap ng judicial remedies na naaayon sa konstitusyon at sa batas sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Kasama sa nakalagda dito si Senador Ping Lacson. Lalo na nakasama si Senator Ping Lacson. Hindi ko na-imagine bakit ginaganon niya ako. Malungkot ako, nasasaktan ako. Kasi siya ay dati kong boss. Ako nagsilbi ng tapat sa kanya. Nagsilbi si De La Rosa sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force na binuo noong 1998 na pinamunuan ni Lacson. Nilinaw ngayon ni Lacson na hindi nila gustong pasukuin si De La Rosa sa ICC kundi sa lokal na korte. No. Naintindihan ko rin yung pinanggagalingan niya. Lalo na especially sa akin kasi nga magkasama kami matagal. It is unfortunate na na-misinterpret niya yung reso. Kasi ang understanding ko doon, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust, sinabi na ng court, nag-issue ng order, authorizing yung then that's the time na mag-surrender sa voluntarily. Yun. Meaning? Which is not contrary to sa position ni Senate President Cayetano. Di ba sabi niya, once na maglabas ng order ang domestic court, dapat susundin niya. But the surrender you're talking about is to a local court, not to ICC. To local court. Pero paniwala ni De La Rosa, kahit na sa lokal na korte siya sumuko, sa ICC pa rin daw ang bagsak niya. With the present government, saan ka papapunta niyan after proper authorities? Di ba? With the present government. Yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities. Diretso sa ICC. Meron pa namang ibang opsyon available. Self-preservation, always. Bukod kay Lacson, nakapirma rin sa resolusyon sina Minority Leader Tito Soto at Senators Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Mensahe ni De La Rosa sa kanila. Makiusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng tsansa na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na susuko si De La Rosa basta't galing ang warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas. Kaya nabastusan daw siya sa resolusyon ng minorya dahil para saan daw ba yun? May konting kabastusan yung resolution. Para na kaming sirang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist. Sagot naman ni Pangilinan na author ng resolusyon, basahin lang yung resolution. Nandun naman lahat. It's based on the law and the Constitution. I don't see any reason why pambabasahin. Sa ngayon, nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa. Pero kwenestyon ito sa proposed Resolution 395 dahil wala raw otoridad ang Senadong magbigay ng protective custody o sanktuaryo mula sa lawful arrest, surrender o judicial processes. Kung si dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon ang tatanungin, wala raw sa batas ang pagbibigay ng protective custody ng Senado. Ginagamit lang daw ito sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Wala pong konsepto ng protective custody in other matters. Lalo na po ang Senado. Yan po ay ginagamit, ngunit yan po ay siguro by tradition na lang and out of respect sa Senado, ay binibigyan ng halaga yung protective custody. Ngunit kung batas ang ating pag-uusapan, wala pong kapangyarihang ganon.
Hinihinga namin ng tugon dito si Cayetano. Pero nauna niyang sinabi ang protective custody para kay De La Rosa ay nakabase sa Senate Resolution 44. Dito nakasaad na dapat proteksyonan ang mga Pilipino laban sa pagguha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado at bigyan sila ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.